problema kasi nito mga ka-DIY, may lagatok po siya at saka may kunting kabig. Ang unang ginawa ko ay nagpalit tayo ng front shock na GBT. Ngayon, nag-improve naman. Kaya lang, ay so happen na nalubak tayo tapos nag-sudden brake tayo, may lagatok na naman siyang bigla. So ang nangyari, nagpalit na tayo ng full race. So try natin. Yun. Pag ganyan kasi na nag-sudden brake ka, maririnig mo na agad yung issue, yung diferensya ng full race. Maglalagatok yan kasi kumbaga yung housing ng bearing, may kanal na yan, umano na, nag-ano na doon sa bulitas, sa bearing. So try natin sa kalsada. Yun, sulit. So ayan, na-testing na po natin mga ka-DIY yung handling niya. Napaka-stable po ng handling niya. Comfort, nawala po yung kalog, yung lagatok, yung kabig, yung laban ng manibela pagka medyo mabilis ka or mabagal ka, tapos medyo natanggal yung wobble niya. Yung dati kasi, nung hindi ko pa napalitan ng front shock at ng ball race, mayroon siyang wobble. Yung pagbibitawan mo ng konti yung manibela, nasa 40 to 50, may wobble siya. Yung parang wiggle yung itong steering. Ngayon, nawala na po yun. Ano lang siya, meron lang siya minimal pagka nasa 120, 130 ka na. Siyempre, mabilis na. So, yung traction ng gulong, medyo na yan, tumatalbog-talbog. So, ang gagawin na lang natin yun, palambutin natin ng konti yung gulong. Good day mga bossing. Ayan, it's me again, Burntam, DIY TV. Another day, another vlog for you to learn. So, ayan, may gagawin ulit tayo dito kay Black Mamba natin. Siyempre, sa Griffin 180 natin. Ayan, shoutout muna natin lahat ng mga group chapters ng Griffin 180. So, dito sa atin, sa Pangasinan Riders Group, Griffin 180, shoutout natin lahat ng mga members and officers. So, ayan mga ka-DIY, ang gagawin natin dito kay Griffin 180 natin, sa mga sim scenario, makinig kayo mabuti, watch and learn. Huwag kayo maglilipat ng channel kasi napaka-informative itong gagawin natin sa araw na to. Ito po kasi ay isa sa issue ng Griffin 180 natin nationwide. So yan, kung nararamdaman nyo na may lagatok, kaldag, kalog at kabig yung manibela ninyo, kahit na nagpagawa na kayo ng front shock, yan, kunwari nagparipak na kayo pero malagatok pa rin pagka biglang preno, pagka naano kayo sa lubak, meron pa rin kabig yung manibela pagka nasa highway, ang gagawin nyo na lang po ay magpapalit ng ball race. So yung pagpapalit ng ball race, nagsasabi yung iba sa mga nakapagpalit na pang Aerox version 1, version 2, Sniper or Inmax, okay naman daw po yun, kaya lang hindi smooth yung pagka maglalak ka ng manibela. Yan. So dito kasi meron tayong ignition system. So pagka pinihit mo to papunta dito sa lock niya, yung manibela maglalak po yan. Parang medyo nahirapan daw, hindi smooth. So sa atin, ang ilalagay natin ito. Yan. Yung brand na gamit natin ay Phi 2. Inibra naman Kando, pero sa atin yung gamit natin Phi 2. Pero recommended ko talaga na sana original na yung gagamitin ninyo, yung Yamaha. Okay? Punta kayo sa kasa, maghanap kayo ng ganito. So yung gamit natin or gagamitin natin ay pang Miusol. Ayan. Kung mapapansin nyo, pang Miusol yung gamit natin. So merong nakapagbulong sa atin na ganito daw dapat yung gagamitin kasi ito daw yung pinalit niya at very smooth daw. Walang hesitation pagka maglalak ka ng ignition. Yung ilalak mo yung manibela, okay daw siya. Ito po ay hindi lang po pang Miusol, pwede rin po ito sa MIUI, MIU 125, MIUSOL 125, MSI, MXI, MX, Fino, Yamaha Gear, Fasio, Novo, mga carb type na mga unang MIU 1, mga ganun. So ito po, marami pong pwedeng paglagyan mga ka-DIY. Marami na po akong nabanggit. So mamaya baklasin na natin tong harapan. So unang gagawin natin dito,
Pwede nyong itong unahin nyo. B-fairings, tatanggalin. Siyempre, tapaludo, gulong, mga caliper. Lahat ng nakadikit dito sa front shock. Tapos, ito, tatanggalin natin dito. Pati yung mga castle nut, tatanggalin natin yan. So, huwag kayo maglilipat ng channel. Okay? So, ayan mga ka-DIY, ginagawa na natin tong Griffin 180. Shoutout natin in the house, Ryan Tamundong. Siyempre, kasama natin ang mechanic. Lalagay natin dito. Ayan, para hindi magasgas. Yun, oh. Tinanggal lang natin yung bolt dito. Gusto ni Boss Ryan tatanggalin yung fairings dito pero tingnan na lang niya kung madukot. Ang tawag dyan ay castle nut. Yun. Yung iba pwedeng kikil yan. Tinanggal na rin natin yung mga sakit. Tapos front shock. Tinanggal na rin natin yung gulong, caliper, lahat ng nasa front shock, pati front shock tinanggal. Yan, so tanggal na yung ibabaw na nut. Castle nut. Madaming nut yan na, boss. Yun, no? Bilis lang. May legendary mechanic eh. Yan. Kilin na lang natin yan. Yan, saglit lang, maluwag na yan eh. Sa mga tropa dito na naka-Griffin sa Pangasinan Griffin Cup riders, dito na tayo pagawa. Home service, pwede. So ayan, lumuwag na rin dito ng T-post. Pag narawagan nyo doon hanggang dito sa baba. Ayan. Yun, no? So dito ng part ang tinatanggal ni Boss Ryan, yung bearing housing. No, yung housing ng bearing. Tubo lang yan. Yun, no? Yung inuupuan mismo ng bearing, ang tawag dyan yung housing. Tapos pabaliktad din sa taas. Yung sa taas. Yun. Yun, no? Dami ng kalawang. Naging putik na yung grasa. Yan. Yan lang medyo mahirap na part. So yan, papalitan na natin siya ng bearing assembly. Ito yung mga old bearing sa housing. Yan, kukumpare natin. Pero recommended talaga natin na ang ipapalit talaga ay original Yamaha, kasi pang Yamaha. So yan, sa mga nagsasabi na pang Sniper, Aerox at saka NMAX, pwede rin yun pero hindi smooth. Kaya ang gamit namin dito pang Miusol 125, Miusol, Miu1, Sulti, mga ganon. Pang old na Miu, mas smooth na smooth. Yun, so tutubuhan natin. Yan, dahan-dahan. Yan, o. Para may pasok natin yung rampahan ng bearing. So yan, linisan na rin natin. Papalitan natin ng bagong grasa. Punuin na natin kasi yan ang buhay ng bull race, grasa. Gamit kayo ng ito yung gamit natin ng grasa, high temp. Top 1 US brand. Yun. Okay, so sim na sim lang sila. Ayan, sim na sim lang talaga. Buuin na natin. Hinihingal na yung sirani ko natin. Yan. May code din yan eh. Ito yung code niya. Yan. Pang ibabaw naman ito. Ilagay na natin yung pangilalim. So ito yung T-post. Naisalpak na rin natin tong housing ng bearing dito sa baba. Ito yung tinanggal natin.
Yan na ibabaw. Tama-tama yung sikip, baon na baon. Hindi yung iba nakaangat. Saya. Yan, so binubuo ni Boss Ryan. Shoutout din natin yung gamit niyang Click 175 list 5. Parang barako 175 ba. Ayun. Pinispit na. Lagay na lang yung tipos. Hawakan ko na lang dito. Ayun. Nalagay na yung tipos. Sige. Oops. Shoot natin. Ayun. Okay na. Hihigpitan na lang dito. Yan. Smooth na smooth, no? So, yan, ilagay na natin yung steering, yung manibela, yung panel. Higpitan na lang. Lagay na yung bolt sa may, ano, steering niya. Steering handle. Yun, no? Ang bilis ng trabaho. Yan, sa process na to, kabit na natin, balik na natin yung front shock. Yan, no? Yan, ginagamitan natin ng Newton meter na wrench. Shoutout natin syempre yung kasama natin dito na cameraman natin, wala ngayon, si Analos Vlog. Yan, shoutout sa iyo dyan sa Taiwan. Size 10 daw yung paa ni Ryan. Na to, hinihigpitan na natin yung castle nut. Ayan. Pwede namang proper tools, pero pag ayaw nyo na magbaklas nito mga pairings, kahit kikil na lang basta maayos. Sinecheck na lang natin yung kalog nya, kasi hindi naman natin pwedeng higpitan to na mabuti, baka lumaban. Yung smooth lang yun. Mag-a-adjust pa naman yan kasi bagong kabit. Ngayon pag eventually naman natin yan, higpitan na lang natin. Madali lang naman. Tanggalin lang natin yung bearings. Wow. Dito mga ka-DIY, gumagamit tayo ng proper tools, pero hindi na, nag-shortcut na tayo eh. Hindi na natin binaklas to. Meron naman tayong dito, yung spanner o yung hook. Yung gamit sa shock na pang-adjust sa rear shock. Meron tayo nun. Kaya lang din na natin ginamit. Maayos naman yung pagkikil natin, saka nasa loob naman yan, hindi naman makikita yung gas-gas, di ba? No, yun, wala na yung kalog. May kunti pa? Higpitan pa natin? Hindi pa. Tingkutin na lang para smooth talaga yung galawan. Yun, no? Umikot. Yan. Yan, no? Smooth na. Pati yung handling niya, okay na okay, oh. Hindi siya nag-i-stuck sa gitna. Yung iba kasi nag-i-stuck, eh. Yan, oh. So, balik na natin para testing natin. Balik natin yung gulong, caliper, tapos tapaludo, tapos para matesting na natin sa kalsada. Ganda, oh. Ganda ng ikot. Free wheel. Caliper, tapos tapaludo, tapos ABS sensor. Yan, so front fender na tayo. Carbon tip. So dito na magkakalaman, titesting na natin mga ka-DIY. Ayan. Okay, tanggalin na yung kalso. Yun, no? Tanggalin muna natin. Pagod si Boss Ryan. Yan, warm up muna natin, tapos testing natin. Isin na lang natin itong mga mamaya. Ka-DIY. Yun, no? Wala na kayong maririnig na lagatok sa kakalog. Sudden brake na yan. Yun, no? Diba?
Ayos na. Sa labas, testing sa labas din na. Pag long ride, matesting din natin yan. Pero so far, so good. Natesting ko naman na kanina. Yun, ganda. Uy, smooth na smooth. Wala. Yus. So, proven and tested na. Okay naman so far. Pinatakbo na rin natin kanina ng mga 120. Wala namang kalog, walang kabig, tapos wala na ring ano ba yung tawag doon? Lagatok. So, balik na natin. Pagka ano lang, luluwag naman yan, adjustan na lang natin yung may nut sa may castle nut, no? So far, so good. So, ayun. Balik natin yung tourniquets. Nandun. So, ayun mga kadiwa, i-testing natin sa kalsada tong ano, ginawa natin ng bagong ano, palit ng ball race dito sa Griffin 180 natin. So, yan mga kadiwa, oh. Nahigpitan naman na natin yung castle nut. Okay? So, try natin. Wala na siyang alog. Mapapansin mo naman kung gagalaw-galaw yan. Testing natin. Testing muna natin ang malapitan. Sudden brake. Ang problema kasi nito mga ka-DIY, may lagatok po siya at saka may kunting kabig. Ang unang ginawa ko ay nagpalit tayo ng front shock na GVT. Ngayon, nag-improve naman. Kaya lang, it so happen na nalubak tayo tapos nag-sudden brake tayo, may lagatok na naman siyang bigla. So, ang nangyari, nagpalit na tayo ng full race. So, try natin. Yun. Pag ganyan kasi na nag-sudden brake ka, maririnig mo na agad yung issue, yung diferensya ng full race. So, maglalagatok yan kasi kumbaga yung ano, yung housing ng bearing, may kanal na yan, umano na, nag-ano na doon sa bulitas, sa bearing. So, try natin sa kalsada. So, ayan mga ka-DIY, testing natin sa kalsada. Medyo malapit lang naman tayo, hindi na tayo maglalayo. Tanda. May ano siya, kabig, o yung tinatawag na laban, lumalaban. So, dito na lang tayo sa interior para safe. Yan, sudden brake tayo. Wala namang narinig na lagatok. Lakas kasi bumelo ng Griffin natin. Ayan, pag mga humps. Wala naman, all goods. Natin dito, oh, may hump dito, biglang ano, angat. Wala tayong narinig na lagatok. Yan, mga rough road. Kasi dito pag sa rough road, dito natin madalas naririnig yung lagatok, yung kalog, ganun. Okay na siya. Balik tayo sa bahay. Okay, actually napatakbo ko, na-testing ko na rin to. Hindi ko lang na-video. Na-testing ko na to, napatakbo ko ng 120 plus, mga ganun. Wala naman na siyang ano mga ka-DIY. Wala na siyang kabig, walang kalog. Yun, sulit. Tara. So ayan, na-testing na po natin mga ka-DIY yung handling niya. Napaka-stable po ng handling niya. Comfort, nawala po yung kalog, yung lagatok, yung kabig, yung laban ng manibela pagka medyo mabilis ka or mabagal ka, tapos medyo natanggal yung wobble niya. Yung dati kasi, nung hindi ko pa napalitan ng front shock at ng ball race, meron siyang wobble. Yung pagbibitawan mo ng konti yung manibela, nasa 40 to 50, may wobble siya. Yung parang wiggle yung ano, itong steering. Ngayon, nawala na po yun. Ano lang siya, meron lang siya minimal pagka nasa 120, 130 ka na. Siyempre, mabilis na.
So yung traction ng gulong, medyo ano na yan, tumatalbog-talbog. So ang gagawin na lang natin yun, palambutin natin ng konti yung gulong. Ayan, sa mga gusto magtanong kung ano yung nilagay natin ng ball race or knuckle bearing, ito po, Phyto brand, tapos pang Miosol. Kung makikita mo dito, ayan, Miosol nakalagay, pero pwede ito sa MIUI 125, MIU 125, or Sol 125, Fino, Gravis, Novo, Sol, Solti, tapos yung mga MXI Carb, mga MIU 1, mga Sporty Amore, mga unang MIU. So, plug and play lang po siya, wala tayong minodify. At ang mas maganda dito, tara, ito pakita natin. Yung iba kasi meron silang issue, ang nilalagay po kasi nila ay pang Aerox version 2 Sniper. Sa atin, pang Miosol lang po. Yan. Dito kasi, ang pag kunwari, yung Aerox version 2, ang nilagay mo na ball race, yung lock niya sa manibela, merong features na ilalak itong ignition. Hindi daw naglalak, hindi daw smooth. So dito sa atin is very smooth po siya. Yan, no? So dito pakita natin na walang walang sabit mga kadeway pagka ilalak mo yung manibela. So ilalak natin, dapat ganyan yung position ng manibela. Yan, no? So nakalak na yung manibela diyan. Okay? So ito po yung lock position. Yung iba kasi pag ang nilalagay nila ng ball race ay pang Aerox version 2 or yung Sniper, hindi po smooth. Pag nilagay mo sa lock position yung manibela ay po siya, may sabit or maganit. Sa atin hindi po. So yan, nakalock na po yan. I-unlock natin. Yun, okay na, di ba? So yan, pagka gusto nyo ng smooth na ball race, ito yung bibilihin niyo, Phyto brand or Racing Monkey. Any brand kanto naman, pero sa akin preferred ko ito. Basta hanapin nyo pang Miosol 125. Tapos ito pala yung pinagpalitan natin. Napansin natin dito na kinalawang na yung bearing natin. Okay? So pag magpapalit kayo, dapat punuin nyo ng grasa. Ang ilagay nyong grasa, yan, lithium dapat yung ilagay nyo, top 1 grace. Pang bearing po talaga itong mga ka-DIY. High temp po kasi yan. As napansin din natin dito sa bearing o housing bearing, meron na po siyang mga kanal. Tapos medyo may uka-uka na rin po yung bearing. Sa po kasi nagkalawang na po kasi nagputik na. Okay? So lagay ko na lang po yung link sa description below kung saan store ko binili. Tapos nasa 600 po yan, kasama na po ang shipping. Tapos syempre bago pa lang to, obserbahan pa po natin kasi hindi pa natin nagaling sa long ride. So ang gagawin natin, pag meron tayong konting marinig na kalog or lagatok uli, ang gagawin na lang natin dito ay hihigpitan natin to. Ito. Itong nut, saka yung castle nut. Hihigpitan na lang natin yan gamit ito. Itong hook na to. Yan. Okay? Itong hook. Ito yung gamit dito sa shop. Ito dito mismo. So, yun na lang po ang gagawin yung makadwe. Pero pag wala kayong ganito na proper tools, pwede naman yung kikil. Kikilan nyo lang yan, puppukin nyo ng ganyan. Any tools nyo yung mahaba, flat screw or Phillips screw, itapat nyo lang dito. Ito, itapat nyo dyan. Tapos ito, parang ganito. Tulak mo lang yan, iikot yan. Gagalaw po yan. Tapos pag naigalaw nyo na yan, ito. Yung naman na ito ang hihigpitan nyo kasi yan yung pangontra. Huwag nyo lang masyadong hihigpitan kasi pag nahigpitan nyo yan, matigas yung steering niyo. Yun yung tinatawag na may laban. Okay? So ayan mga ka-DIY, kung nagustuhan mo itong video, share mo ito para makatulong sa iba. At syempre, subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-follow mo yung Facebook page natin. Super busy pa po kasi tayo ngayon. Maraming sana tayong iba-vlog, kaya lang busy tayo, wala tayong videographer. Siyempre yung anak natin, yung videographer natin, medyo busy, nag-aaral pa yan. Tapos siyempre shoutout natin si Anaros Vlog sa Taiwan dyan. Ingat lagi at siyempre sponsor pa more. Sundan nyo lang po yung proseso na ginawa natin mga ka-DIY. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dahil dito sa HPG, dalawa lang po ang nilin ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito maraming salamat. Tugot ang pinaglory, yung burn times. Signing off.